Dito ho tayo ngayon mga kababayan sa kahabaan ng Paltok Street dito sa Barangay 426. Dahil nga sinasabi na isang lugar ito sa Maynila na kinakatakutan ng ilan nating mga kababayan, itong Sampaloc, Manila. Pero sa tingin ko kabayan parang hindi naman, no? So first time natin makadaan dito para maipakita ho sa inyo kung ano ang mayroon sa komunidad dito sa may bahagi ng Sampaloc, Manila. Kasi puro na lamang yung ating mga vlog o yung vlog ng ating mga co-vloggers ay sa bahagi ng Recto, Blumentritt, Divisoria at ilang bahagi ng Maynila. Pero hindi na nga napapansin itong bahagi ng Sampaloc, Manila. Ano nga ba ang meron sa lugar na ito? Kasi nga sinasabi rin ng ating mga kababayan na itong Sampaloc, Manila, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Barangay 426 ay isa rin daw po sa kinakatakutang lugar dito sa Maynila. So, samahan nyo ako at mag-joyride muna tayo dito sa bahaging ito ng Maynila. Medyo maulap-ulap mga kababayan, no? At maya-maya ay bubuhos na naman yung malakas na ulan dito sa lungsod ng Maynila. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa lahat ng pagkakataon. Grabe, double parking. Ayan. Ito, barangay ba ito? Simbahan pala ito kabayan. Simbahan sa Bangketa. Yan ang una nating napansin. Tapos yung napakaraming mga nakaparadang mga sasakyan dito sa sa Paltok Street. Itong lugar na to hindi ko alam kabayan kung anong sakop na barangay na ito, kasi dito sa Maynila kumpara doon sa mga probinsya or ibang mga lugar, mga komunidad, dito sa bahagi ng Maynila yung mga barangay ay halos magkakatabi lamang. Parang hindi ata aabot ng kilometer ay another barangay na naman, dahil umaabot yata kabayan sa pagkakaalam ko ng 900 plus ang barangay dito sa lungsod ng Maynila. Ayan na nga. So babaybayin natin itong Paltok Street at kung saan saan na tayo makakarating ho nito para maipakita ho sa inyo. At syempre doon sa nag-request na pasadahan ang bahaging ito ng Sampaloc sa kahabaan ng Paltok Street. Yan ganito pala ang itsura dito kabayan. Sabi nila nakakatakot ang lugar na to, pero sa tingin ko kabayan parang hindi naman ito nakakatakot, no? Katulad din kasi sa sinasabi nila sa bahagi ng R10 o Road 10, dyan sa may bahagi ng Tondo, sa may bahagi ng Quiapo, sa may bahagi ng Blumentritt. Nakakatakot daw yung mga lugar na yan. Pero nang sinubukan nating puntahan at pasyalan mga kababayan, parang hindi naman nakakatakot. Maliban na lamang ho siguro kung gagawa ng masama at hindi maganda sa mga komunidad o sa mga kababayan natin sa bawat lugar na kanilang posibleng puntahan, no? Sa mga gagawa ng kalokohan ay wag nang ituloy. Nako, mukhang sarado yata dito kabayan ayan. Pero dito, yan. Bukas pala, bukas. Abanti tayo kabayan. Ano pala siya? Lead end. So tuloy-tuloy lang natin ito. Pero makikita nyo napakalapad ho ng kalsada dito. Ang problema lamang kabayan is double parking. No parking. Ay, grabe yung sign kabayan No parking. 'Di ba? No parking. Lupit. Ayan, no parking kabayan Yan ang malupit. So dito yan, anong bang street ito? Hindi ko na malaman kung anong street ito. So baybayin na ho natin ito kabayan. At nang makita ho natin yung ibang mga lugar. Alam ito noong legit talaga
na nakatira dito sa Sampaloc, Manila. Pero baka sabihin ho nila na taga Manila ka ba? Bakit hindi mo alam ang lugar na yan? Mga kababayan, kahit yung mga pure na taga Maynila ay hindi alam ang lugar na ito. Dahil yung iba nating mga kababayan ay nag-i-stay o baga paikot-ikot lamang, dyan lamang sila sa kanilang area. Kung Quiapo ka, halos Quiapo lamang kasi nga may trabaho, hindi naman kailangan na gumala. Kaya hindi naman lahat, may mga pulis pa dito. Hindi naman lahat ng lugar ay alam, no? Ito ang sarado kapag diniretso ito. So ganito pala ang itsura dito. Sa mga dinaanan natin kabayan, napaka payapa naman, no? Kaya sa mga natatakot na pumunta ng Maynila, ito ang sinasabi ko ho sa inyo. Hindi naman siya totally nakakatakot. Huwag lang siguro sa gabi. Kasi part ng gabi ay nagsisilabasan na yung mga masasabi nating dorogista, mga tolongges. Balik tayo kasi sarado. Naglalabasan yung mga masasamang loob. Bakit sila nagsisilabasan? Dahil hindi sila gaano makita kapag gabi. Pwede silang magtago sa isang sulok na medyo madilim habang nagpaplano sila. Pero kapag maliwanag kabayan, ay makikita agad sila. Hindi sila agad makakatakas at makakatago. Kaya mas mabuti kung gusto nyo pumasyal sa isang lugar na delikado o nakakatakot, puntahan nyo ng umaga. Puntahan nyo ng maliwanag, huwag gabi. Yun lamang ang ating masasabi kabayan, no? So anong barangay na ba ito? Mukhang naliligaw na ho tayo mga kabayan. At sige, tuloy-tuloy lamang ho tayo. At sa nakakaalam sa lugar na to na napakaraming double parking, ang problema talaga sa ating bansa kabayan, lalong-lalo na doon sa mga busy city, yung mga laging busy na syudad, ay mga parking, no? May mga sasakyan, motorcycle at kung ano-ano pa, pero walang sariling parkingan. Iyon ang kulang sa ating bansa. Ang dami kasing nagbebenta ng ng mga sasakyan, mga motorcycle. Ayan na. So hanggang dito na lamang mga kababayan yung ating vlog at hanggang sa muli, maraming salamat at mag-ingat po tayo sa lahat ng pagkakataon. Kung may gusto kayong papuntahan, comment down below. Yung mga nakalista na ating pupuntahan na bawat barangay, abangan nyo. Malapit na, papunta na tayo. Abangan nyo ang ating susunod na vlog. Maraming salamat at God bless.